Astron na 40, 42. Ang problema niyan ay ganyan ang display niya. So sa umpisa yan, hindi naman ganyan talaga ang display. Blanco lang siya kasi nga wala siyang BGH, BGL. Ang ginawa kasi natin dyan, nag-inject tayo ng supply sa DC to DC, kaya nagkaganyan yung display niya, pero hindi pa rin siya nag-normal. Ibig sabihin may problema pa rin yung supply sa ating DC to DC. Hindi lahat ng supply na ilabas niya or nalagyan natin, kaya hindi nagkaroon ng display. Widescreen lang siya. Yung mainboard niyan ay ganyan yung mainboard. Tapos yung top board naman Innolux. So ito ay walang side cup kasi frameless na rin ito. Yun, mayroon siya dito clock signal. Ganon din sa kabila, mayroon din. So ito repaired na ito. May una daw tumingin nito, tapos yung pangalawang dinala nilang shop, dinala din sa atin. Yan. So yung mga putol dito, pinagja-jumper ko na lang ulit kasi ang problema ng unit ay missing ang kanyang BGH, BGL. So nag-inject tayo BGH 8 volts or 7 volts, tapos ito yung BGL nya. So yung BDD nya ay mababa. Pag naglagay tayo ng supply sa BDD, bagsak, nawawala yung ating DC to DC. So ibig sabihin yan, may problema, may sumasalubong sa BDD natin na nanggagaling dito sa IC para i-protect niya yung supply ng ating inject. So pag ganito, try na lang natin actual ito, papalitan natin yung DC to DC nito. Titingnan natin kung mapapagana natin siya. Pag hindi naman, no choice naman tayo doon. At least nag-try lang tayo. Yan. So ito yung ating BGH. Ang BGL naman natin ito yon. Ito naman yung ating 7 volts. Ito naman yung ating 15 or 17 volts. Ito mga supply natin ng 12 volts. Yan. So ito BGL ito, yung malaking kapasitor na ito, BGL to. Tapos itong isang maliit na kapasitor, BGH naman yan. Papasok dito sa IC na to. Yan yung magbibigay ng supply sa ating clock signal dito, magkabilaan. Yan. So hindi naman shorted yung mga SMD natin, wala naman short. Pero pag wala ang inject tayo sa DC to DC nya, ang supply lang sa BGH natin ay 1 volts lang, tapos hindi na siya umaangat. So try natin to palitan. Yan yung number nya, IN518. Yan. So ito, natanggal natin yung luma. Tapos ito yung papalit natin. Yan. So idikit na lang natin ulit to. Titingnan natin kung may pagbabago ito. Try lang. Okay, so ito na, nagpalit na tayo ng DC to DC nya. Yan. So testing natin, tingnan ngayon natin kung magno-normal yung supply nito. Yan. So ito yung ating BGH. Yun, no, mayroon na siya, no, 30. Mayroon na siyang 30. Pangit lang yung pwesto ng tester natin. Yan. Tapos yung 8 volts natin, mayroon na rin siya. Tapos yung negative 12 natin, mayroon na rin siya.
At yung 17 natin mayroon din siya. Okay, so nagkaroon na siya ng supply. So ito yung ating BGH. BGH ito, yung sa kapasitor na maliit 30. Tapos yung sa may kapasitor na malaki BGL naman negative 12. Yun o. Pero hindi pa rin perfect yung gawa natin, kasi nga yung display niya ay hindi clear. Yan o, medyo magaspang, maulan, parang maulan yung screen niya. Hindi maganda yung pasok ng signal. Pero may nakalagay na no signal. So ayan yung display niya, mayroong guhit-guhit, tapos parang may mancha. So try natin, baka yan ay sa LVDS lang niya, baka yung pinaka panel natin ay okay na. So magta-try tayo ng ibang board na doon malalaman natin kung panel issue pa rin siya or hindi na siya panel issue. Okay, so dito normal yung display oh. Hindi lang maganda yung picture, pero pansin mo kaagad na yung display niya ay normal. So ibig sabihin maaring loss yung ating LVDS or linis lang ng ating ribbon. So try natin ulit ibalik sa original niyang wiring or sa original niyang board. So pag dito, ganun talaga ang display niya. Hindi talaga maayos, may guwit-guwit na lumalabas oh. So parang may issue yung pinaka main board natin. Try natin magpalit ng LVDS. Okay, so ganun talaga oh, magguwit-guwit na. Yan talaga ang problema ng main board niya. So ibig sabihin nasa main board issue ito. Pag ganito, may problema pa yung main board natin. Kasi nagpalit na tayo ng LVDS. Nagpalit na tayo. At ganun pa rin yung lumalabas sa screen nya. Nakabit tayo ng ibang board, yung tama yung mapping nya. At yan yung display nya. Normal normal yung display. Okay na yung display natin. Ibig sabihin yan, okay na yung pinaka panel na repair natin, yung DC to DC natin. Ang problema na lang yung pinaka mainboard nito. Pag sinalpak mo yung mainboard nya ay hindi maganda yung display. So pangit yung display ng mainboard. So nasa mainboard issue pa ang isang problema nya. So remedyo din dito siguro ay palit din ng mainboard. So medyo mahirap yung ganitong problema. So kanina akala mo talaga ang problema pa niya ay panel issue pa nung natapos natin siya lagyan ng DC to DC. Nagnormal ang supply, nagka-display siya pero pangit ang display. Pero sa totoo lang talaga ang problema niya ay nasa mainboard pa. Yun, kita nyo, nag-clear na siya dito. Okay na yung display dito eh. Ang problema na lang dahil hindi nakaset yung ating display, yung medyo magaspang yung sulat. Yan. So ito nasiset naman yan sa service mode, yung medyo magaspang na yan. Pero makikita mo kaagad yung display niya ay normal na. Okay na yung display. Medyo mataas lang siguro yung kulay ng ating display, kaya medyo mapula yung picture. Pero normal na yan, okay na yung display na yan. So yun na lang ang ito trouble natin, yung pinaka mainboard na lang talaga niya ang may problema dito. Kasi yung LVDS na ginamit niya, yun din yung ginamit natin. So okay naman siya dito sa board na ito. Itong board kasi na to, sira na rin ito, sira power supply nito, kaya nag-inject na lang tayo ng 12 volts dyan gamit ito, para lang matesting talaga natin yung display ng panel na ginawa natin kung talagang normal siya. Yun normal oh. So mainboard issue pa ang problema ng board na ito, ng unit na ito. Astron na 42. Ang problema niyan ay ganyan ang display niya. So sa umpisa yan, hindi naman ganyan talaga ang display. Blanco lang siya kasi nga wala siyang BGH, BGL. Ang ginawa kasi natin dyan, nag-inject tayo ng supply sa DC to DC. Kaya nagkaganyan yung display niya, pero hindi pa rin siya nag-normal. Ibig sabihin may problema pa rin yung supply sa ating DC to DC. Hindi lahat ng supply na ilabas niya or nalagyan natin, kaya hindi nagkaroon ng display. White screen lang siya. Yung mainboard niyan ay ganyan yung mainboard.
Tapos